Mang Renato, pagbilhan niyo nga ako ng 3 balot at 2 penoy na rin ho. Ikaw pala, David. 2 penoy baka mo at 3 balot? Sandali. Heto at ibabalot ko. Oh, heto. Kasama na rin ang asin at maanghang na suka. Mukhang masaya kayo ngayon, Mang Renato. Kumusta ho ba ang benta? Nakaubos na ho ba? Kaya ako natatawa ay sa dahilang mukhang binilang mo ang laman ng basket ko. 3 penoy at 3 balot na lang talaga ang naririto eh. At ngayon binili mo na ay maaari na akong makauwi. Ang natitirang 1 penoy ay kakainin ko na lamang. Alam mo na, etong balot at penoy ang sikreto sa matikas kong pangangatawan at malalakas na mga tuhod. O siya, ako'y uuwi na at malalim na ang gabi. Magandang araw sa lahat. Ako si David, isang pedicab driver sa gabi at estudyante naman sa araw. Nakilala ko si Mang Renato, isang balut vendor. Madalas ko kasi siyang nakikita at nakakasabay sa aking pag-uwi dahil ang ruta ng kanyang paglalako ng balot ay siyang kalsadang daraanan ko rin pauwi sa aming barangay. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang kanyang karanasan bilang ama ng kanyang 3 anak. Naku, halina kayo at sumakay sa aking pedicab. Ihaatid ko na ho kayo bago ko igarahe itong si Junior. Junior, baka mo? May anak ka? Mang Renato, 18 pa lamang ako at ang pagpapamilya ay wala pa sa isip ko. Eto po ang aking pedicab. Nung minsang nagmisa si Father nung kapistahan ng aming barangay ay sinamantala ko na. Pinablessing ko ito para alam niya na, iwas disgrasya. At pinangalanan ko itong Junior. Ganon ba? Abay, nakakatuwa ka talagang bata ka. Kung gayon pala ay dapat ko rin babasbasan kay Father ang basket na lagayan ng aking balot. Nang sa gayon ay makaiwas ako sa disgrasya tuwing ako'y nagtitinda. Alam mo na, ako'y gabi-gabing laman ng lansangan. Oo naman, Mang Renato. Kahit naman po sino ay pwedeng humingi ng blessing sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasbas ni Father. Wala naman pong pinipili ang ating simbahan sa mga gustong humingi ng basbas. At malay nyo po, swertein pa ang paglalako nyo gabi-gabi ng balot. Hindi ko personal nakakilala si Mang Renato, pero masasabi kong magaan ang loob ko sa kanya. At mula noon, sa halos araw-araw namin pag-uusap ay nahanap ko sa kanya ang katauhan ng isang ama. Musmus pa lamang ako nang pumanaw ang aking ama. At simula noon ay 2 na lamang kami ng aking ina na magkasamang lumalaban sa mahirap na hamon ng buhay. Andito na ako, Nay. Mano po? Kawan ka na ang Panginoon, anak. Abay, malalim na ang gabi. Masyado mo yatang pinapagod ang iyong sarili. Kapag nagkasakit ka, kulang pa ngayong kikitain sa loob ng 1 taon para maipambayad sa ospital, anak. Alagaan mo naman ang iyong kalusugan. Kahit tayo'y mahirap lang, basta't walang sakit ay maswerte pa rin tayong maituturing. Tandaan mong lagi yan, ha? Opo, Nay. Inahitid ko lang naman po si Mang Renato sa kabilang barangay. Malapit lang dito yon kaya isinabay ko na. Delikado po para sa isang matandang katulad niya ang paglalakad sa gabi. Renato? Yun bang nagtitinda ng balot? Opo, Nay. At eto po, ibinigay niya sa akin ng walang bayad ang mga balot na ito. Kumain ka na ba, Nay? Tara na po, habang mainit pa ang mga balot. Si Nanay ay labandera. Simula pa nung ako ay musmos ay matyaga niya na akong itinataguyod hanggang sa nakatapos ng high school.
At kaya ako naisipang pumasada ng pedicab ay upang matustusan ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Mabilis na dumaan ang mga taon. Nasa 2 baitang na ako ng kolehiyo. Galing ako sa universidad na aking pinapasukan. Nang mapansin ko ang isang pamilyar na mukha sa waiting shed pagbaba ko ng jeepney. At hindi nga ako nagkamali. Si Mang Renato ang nakaupo sa isang sulok ng waiting shed na iyon. Tatay Renato. Sabi ko lang nga ba't ikaw yan? Ano pong ginagawa niyo dito? Abay, tanghaling tapat pa lang. Huwag niyong sabihin na nagtitinda na kayo ng balot sa tanghaling tapat. Ikaw pala, David. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Malapit na ho ang aming bahay sa banda roon. Doon po sa dulo ng looban ng eskinitang yan. Napansin ko ang pamumutla ni Mang Renato at nababanaag ko sa kanyang mukha ang hindi maitagong kalungkutan. Ayos ka lang ba, Tatay Renato? Ano po ang inyong nararamdaman? Kung gusto niyo po ay iatid na kita sa inyong bahay. Mukhang hindi maganda ang inyong kalagayan. Ayos lang ako, David. Nakakalungkot lang at nakapanghina ng loob dahil dinala ko si Mang Renato sa isang parke. Iniwan ko siya pansamantala doon at sa aking pagbabalik ay iniabot ko sa kanya ang isang piraso ng tinapay at tubig na pamatid uhaw. Maraming salamat, David, iho. Kanina pa ho, napakalalim na inyong bundong hininga. Sigurado po bang maayos ang inyong pakiramdam? Mabuti ka pa, David. Napakabait mong bata. Napakaswerte ng iyong ina at mayroon siyang anak na gaya mo. Hindi tulad ko. Ang mga anak ko ay nagsimulang isalaysay sa akin ni Mang Renato ang tungkol sa kanyang 3 anak. Si Mang Renato ay nag-iisa na sa kanyang bahay at mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang sarili. At kaya siya naglalako ng balot sa gabi ay upang mairaos ang kakainin niya sa araw-araw. Ang kanyang 3 mga anak ay iniwan na siya simula nang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang panganay at pangalawa niyang anak. At ang bunso naman ay piniling makitira sa kanyang mayayamang mga kaibigan. Sa madaling sabi ay iniwan na nila si Mang Renato. Nang araw na iyon na nakita ko siya ay pinuntahan pala niya ang kanyang panganay na anak na nakatira sa syudad ng aming bayan. Sir, naririto po si Mang Renato, ang inyong ama, at nais niya daw kayong makita. Ha? Sinabi mo bang nandito ako? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na kapag hindi tungkol sa mga negosyo ko ay huwag na huwag kang magpapapasok ng kahit sino dito sa bahay ko? Sir, si Mang Renato ay inyong ama. Kaya pinapasok siya ng gwardiya sa may tarangkahan. Buwisit naman Sige, sabihin mong sandali lamang at may kausap pa ako sa telepono. Bagamat narinig na ni Mang Renato ang sinabi ng kanyang panganay na anak, ay hinintay niya pa rin ito at kinausap. Gabriel, anak, kamusta ka na? Tay, ba't naman hindi man lang kayo nagpasabi na darating kayo? Bigla naman ang inyong pagdating. Bakit, anak? Nakakaabala ba ako? Pasensya ka na ha. At may importanteng bagay lang akong gustong sabihin. Sige ho, ano ho ba yun? Mukhang mahalaga nga yata dahil hindi naman kayo pupunta dito kung... pera ho ba? Nangangailangan kayo ng pera kaya naririto kayo. Gabriel, anak, matanda na ako. Nais ko sana
kung maaari, dito na ako titira sa'yo. Matagal na panahon na rin na nawalay ka sa piling ko, anak. At gusto ko naman na magkasama ka hanggang sa man lamang ako'y pumanaw. Tay, ano bang nakain ninyo at kayo nagdadrama? Alam nyo namang simula pa noon ay nais ko nang mabuhay ng malayo sa inyo. Kaya nga ako lumayo simula pa nang binata ako at hinanap ang aking kapalaran dito sa syudad. Pero anak, Tay, hindi ko naman kinakalimutan na dahil sa inyo ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pero hindi ho ba't tungkulin nyo yon bilang ako'y anak nyo at ama ko kayo? Hindi naman siguro ninyo ako sinisingil ng utang na loob, ano po? hindi anak. Nais ko lang talaga makakasama ka. Ako'y labis na nangungulila sa inyong mga anak ko. Ha? Nabanggit mo na rin, Tay. May iba pa kayong anak. At hindi lamang ako nag-iisa. Si Presi, ang pangalawa ninyong anak. Doon na lamang kayo sa kanya pumisan. Lagi akong abala at madalas nawala ako sa aking bahay. Sige anak, naunawaan ko. Ako'y aalis na lamang. Umalis si Mang Renato sa malaking bahay ng kanyang panganay na anak. Bigo siyang mapalambot ang puso nito. Mula pa noon ay sadyang matigas na daw ang puso ng kanyang panganay na anak. At wala itong ginusto kundi ang palaguin pa ang kanyang mga negosyo at magpayaman. Kaya't mula sa syudad ay nagbiyahe siya patungo sa Santa Catalina. Doon nakatira ang kaisa-isa niyang anak na babae. At gaya ng pakiusap niya kay Gabriel ay nakiusap din ito na kung maaari ay doon na siya tumira sa kanyang puder. Maaari ba, Presi? Nais ko lang naman ay makasama ka, anak. At maging ang aking mga apo. Kung papayag ka ay dito muna ako titira sa'yo. Alam kong papayag ka, anak. Noon pa man ay alam kong may malasakit ka sa akin na iyong ama. Teka. Oh, heto ang basket. Tanggapin mo, anak, para sa'yo ito. Tay, alam kong kilala niyo na ako. Noon pa man ay alam niyong hindi ko kayo matitiis. Sa akin ay walang problema. Ngunit ang aking asawa, kilala niyo naman si Narciso. Magagalit siya sa akin kapag pinatira ko kayo rito. Kaya daw kami bumukod ay para wala siyang maging problema sa kanyang biyenan. At maging ang mga apo ninyo ay hindi naging malapit sa inyo. Alam kong hindi sila papabor na makasama kayo dito sa aming tahanan. Ganun ba? Ay, ang aking mga apo. Saka tay, ang basket na yan ay alam kong mahalaga sa inyo. Dalhin nyo na po yan at alam kong ginagamit din nyo ang basket na yan sa pagtitinda ng balot. Ayaw mo ng basket na ito? Hindi naman kasi ako namamalengke dito, tay. Si Aling Shoni, ang aming kasambahay ay may personal na gamit sa pamamalengke. Kaya't dalhin nyo na ho yan, ha? At heto, tay. Kaunting tulong ko sa inyo. Kunin nyo po ang 200 piso na ito. Mag-iingat ka po sa iyong pag-uwi. Tulad ni Gabriel ay hindi rin tinanggap ni Presi ang kanyang ama. Kaya't nanlulumong nilisan ni Mang Renato ang tahanan ng kanyang pangalawang anak. Alam niyang mabuti ang kalooban ng kanyang anak, ngunit mas pinili nito ang sundin ang desisyon ng kanyang asawa kaysa ang pakiusap ng sarili nitong ama. Kaya't nang araw ding yun ay nagbaka sakali siyang puntahan ang bunso niyang anak na si Ben. Wala pang asawa si Ben, ngunit mas pinili nitong makitira sa kanyang barkada kaysa ang pumisan sa poder ni Mang Renato. Dahil ayaw nito na pinakikialaman ng kanyang ama, lalo na ang kanyang mga bisyo.
Ben, kanina ko pala papansin na nakatanaw dito yung magbabalot na yun. Oh, at mukhang sa'yo nakatingin. Tatay mo yata eh. Magkamukha kayo. Lamang ka lang ng isang paligo. Magbabalot ang tatay mo, Ben? Ang akala ko ba ay nasa abroad ang parents mo? Ben, kanina ko pa napapansin na nakatanaw dito yung magbabalot na yun, no? Ah, mukhang sa'yo nakatingin. Tatay mo yata eh. Magkamukha kayo. Lamang ka lang ng isang paligo. Magbabalot ang tatay mo, Ben. Akala ko ba ay nasa abroad ang parents mo? Teka, lalapitan ko. Saka, umayos nga kayo. Hindi ko nga kilala ang magbabalot na yan eh. Tay, ana't narito kayo. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo sa hideout ko, ha? Ben, anak. Kamusta ka na? Ayos ka ba dito? Ayos na ayos ako dito kanina. Pero ngayong narito ka ay biglang sumama ang hangin. Ba't ho ba kayo narito? Kung dito kayo magtitinda ng balot ay walang bibili sa inyo dito. Napapahiya lang ako oh. Nais lamang kitang makita, anak. At gusto kong sabihin na gusto kitang makasama. Umuwi ka na sa atin, anak. Magiging maayos ang buhay mo ngayong... Tay, kailan ba naging maayos ang buhay ko sa piling mo? Alam nyo, hanggat magbabalot lamang kayo ay walang maayos na buhay kayong mabibigay sa akin. Kaya nga ako naglayas ay para maging maayos ang buhay ko. Pero, ang mga taong kasama mo ay masamang impluwensya lamang sa'yo, anak. At sinong mabuting impluwensya, tay? Ikaw ba? Na wala namang ginhawang naibigay sa akin? Sa amin, ng mga anak nyo. Kung hindi pa nagsisikap sila ate at Kuya Gabriel na umasenso ay mananatili silang mahirap na gaya ninyo. Kaya ako, ayokong maging mahirap na gaya ninyo. Kaya't hayaan nyo na lang ako dito. Suportado naman ako ni Kuya Gabriel. Tuwing huling araw ng buwan ay may itinatanggap akong allowance mula sa kanya. Kaya hindi ko na kayo kailangan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, anak. Pwede ba, tay? Umalis na kayo. Nakatingin hindi dito ang mga kaibigan ko. Baka malaman pa nilang magbabalot ang tatay ko eh, mapapahiya ako. Labis-labis ang sakit ng kalooban na nilisan ni Mang Renato ang lugar na yon. Dahil sa puntong yun ay gustong sumabog ng kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob. Wala sa kanyang mga anak ang gustong tumanggap sa kanya. Walang anak na gustong magparamdam sa kanya na siya ay isang ama. Ang nais lang naman ni Mang Renato ay ang makapiling ang mga ito hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit siya ay bigo. Parang ibang tao kung siya ay turing ng mga ito. Nakapanlulumang inyong mga sinabi, Tatay Renato. Mukhang hindi naunawa ng inyong mga anak ang kanilang mga ginawa. Hindi nila nakikita kung gaano kayo labis na nangungulila sa kanila. Alam niyo po, Tatay Renato, napakagaan ng aking loob sa inyo. Mula pa nung unang gabi na nakilala ko kayo. Nais ko pong sabihin na ako po, ituring niyo po akong para niyong sariling anak. At kayo naman ay para kong naring tunay na ama. Sa inyo ko naramdaman ng presensya ng isang ama. Simula nung nawala ang aking ama ay labis-labis ako naghahangad na makasama siyang muli. Ngunit paano ko yan magagawa kung magkaiba na ang mundong aming kinilalagyan? Kaya Tatay Renato, hayaan ninyong kayo na ang ituring kong ama simula ngayon. Pwede po ba? Totoo ba yan, David? David, anak. Tatay Renato. Napayakap ako kay Mang Renato. Sa pamamagitan noon ay nais kong maiparamdam sa kanya na hindi lahat ng anak ay kayang tiisin ang kanyang ama. Dahil ako,
handa kong iparamdam sa kanya ang presensya ng isang anak. At dahil gusto ko rin maranasan ang presensya ng isang ama. Maraming salamat, David, anak. Sa ilang taon na nakilala kita ay para na rin kitang tunay na anak. Masaya ako na nakilala ko ang isang batang gaya mo. Napakabait mo. At sana hindi ka magbago. Eto. Sa'yo na ito. Uwi mo at malaki ang may tutulong sa'yo ng basket na ito. Ho, Tatay Renato, iyan ay inyong paninda. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ba't itinuturing mo kung para mo nang yung tunay na ama? Abay, kung anong mayroon ako, ay dapat mayroon ka rin. Hala, sige. Kunin mo ang basket na ito. Ikaw ang karapat-dapat na tumanggap nito. Paano naman ho ang inyong pagtitinda kung wala ang basket na ito? Abay, maaari pa naman ako makabili ng bagong basket na kamukha niyan. Huwag mo kong alalahanin, David. Salamat, Tatay Renato. Hayaan niyo po. Mamayang gabi ay ibebenta ko mga balot na ito at malaking tulong ito sa pandagdag matrikula ko. Nagtagumpay akong mapasaya kahit paano si Mang Renato. Ramdam kong kahit paano ay nawala ang kalungkutan sa kanyang puso. At ipinapangako ko sa aking sarili na hindi dito natatapos ang pagiging anak ko sa kanya. Umuwi ako ng bahay, dala ang basket na pilit niyang ibinibigay sa akin. Inilapag ko ito sa lamesa at nang tanggalin ko ang puting tela na nakatakip dito, ay halos hindi ako makapaniwala. Ang daming pera nito. Puno ng pera ang basket ni Tatay Renato. Nang araw ding yon ay hinanap ko si Tatay Renato at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ilang linggo pala ang nakararaan ay nanalo siya sa loto at ang napanalunan niya ay nais niyang ipamahagi sa kanyang mga anak. Ngunit isa man sa mga ito ay hindi nagpakita ng interes na siya ay arugain at ituring na ama. Kung kaya't sa akin niya ibinigay ang parte ng yaman na mayroon siya ngayon. Naging maayos ang buhay ni Tatay Renato. Inilagak niya sa bangko ang mga malaking bahagi ng kanyang napanalunan. At ang iba ay ipinuhunan niya sa negosyo. Mayroon na siyang sariling bodega ng balot at penoy at humahango sa kanya ang halos lahat ng mga magbabalot na nagtitinda sa aming bayan. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at naging maayos ang buhay namin ni Nanay sa tulong ng isang basket na perang ibinigay ni Tatay Renato. Si Tatay Renato ang magbabalot na nagpabago ng buhay ko. Ang magbabalot na itinuring kong tunay na ama. Hanggang dito na lamang at sana ay kinapulutan ng aral ang aking karanasan. Maraming salamat po. At God bless sa ating lahat. Sa pagtatapos ng ating kwento ngayong araw ay inaanyayahan ko po ang lahat na makibahagi sa katatapos lamang na kwento. Mangyari po ay mag-iwan kayo ng reaksyon, opinyon o komento sa comment section. At ang pag-subscribe ay napakalaking tulong na po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.